Rosel, may maaga akong lakad bukas papuntang Maynila. 3 days ako doon. Ihanda mo ang mga gamit na dadaling ko pagdating sa bahay. Yes, Mayor. Nagpaalam nga pala si Mika sa akin na mag-overnight daw yung mga kaibigan niya sa bahay pagdating niya dito. Bantayan mo ha. Baka kung anong kalokohan ang gawin ng batang yun at may isamang lalaki yung mga kaibigan niya. Opo, Mayor. Ako na ang bahala sa kanila. Alam mo naman na ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko pagdating kay Mika. Sa'yo lang sumusunod ang batang yun. Kahit ako nahihirapan sa kanya. Kasi Mayor, dalaga na kasi. Siyempre may sarili na siyang isip. 20 anyos na si Mika. Ang bilis ng panahon. Minsan ang tingin ko sa kanya parang bata pa rin. Kaya hindi ko maiwasan na magigpit. Hayaan mo, Mayor. Ako na ang bahala kay Mika. Oh, Mang Jun, bato tayo huminto. Mayor, sa unahan po. May mga lalaking may baril. Ay, Panginoon ko, Lord. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Huwag niyo na po muna akong sunduin. Mama! Rosel, sumunod ka sa akin. Bumaba na tayo rito. Kailangan na natin tumakas. Bilis! Naku, Mayor. Hindi po kaya may makasalubong din tayo ng mga kalaban dito. Huwag ka mag-alala. Kabisado ko ang lugar na to. Akong bahala sa'yo. Makakauwi tayo ng buhay. Ano yun? Baka may naligaw na mabangis na hayop dito. Halika na. Bilisan mo at baka maabutan tayo ng mga kalaban. Diyos ko, ayun na naman, Mayor. Umaangin na naman. Halima ba yun? Sandali lang. Tigil muna tayo. Halika na, bilis. Takbo! Ay, Mayor! Aswang! Alas 2:46 ng hapon ng Huwebes nang maisipan kong isulat ang aking karanasan upang mailahad sa inyo ang kwento ko na nagsimula sa isang kalokohan at kalaunan ay nagligtas pa sa buhay ng lalaking malapit sa aking puso. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ang isasalaysay ko sa inyo ay nangyari noong taong 2015. Dahil sa maselang paksa ang aking ikikwento, minabuti ko na sadyang baguhin ang pangalan ko, maging ang iba pang kasama sa kwentong ito at huwag nang banggitin pa ang lugar ng aming probinsya. Ilang buwan bago ang araw ng pag-file ng candidacy para sa eleksyon noong 2016 ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang aking nasaksihan. Isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko akalaing mangyayari. Tawagin niyo na lamang po akong Rosel, isang kasambahay na 13 taon nang naninilbihan sa byudo at batang-bata na mayor ng aming probinsya. Sa gwapo, tikas, yummy at bait niya ay hindi mo akalaing 50 anyos na ito. Dahil ayaw na nag-iisang anak ni Mayor na si Mika sa girlfriend ng daddy niya, gumawa ito ng plano para wag matuloy ang kasal ng ama kay Belinda, na ayon sa aking alaga ay isang evil witch. Hindi ko akalain na ang kalokohan na naisip ni Mika na sinakyan ko lang ay maglalagay sa buhay ko sa bingit ng kamatayan dahil sa isang aswang. Pero may lihim ako, Madam Venus. Isang lihim na ang tanging nakakaalam ang yumaong asawa ni Mayor Miguel. Rosel, huwag mong kalimutan yung pinapaayos ko sa'yo sa basement, ha? Opo, Manang, bakit ba ayaw mong bumaba doon? Ay nako, ewan ko ba pero kinikilabutan ako doon talaga. Ano naman nakakakilabot doon? Hindi ka pa ba nakakapasok doon? Higit 10 taon ka na dito Nakapasok na, lalo nung buhay pa si Ma'am Vina. Hindi ka man lang ba natakot? Hindi naman. Luma na rin kasi yung bahay na to kaya medyo may creepy vibes. Sabi ni Sir sa akin dati, ancestral house daw ito ng pamilya ni Ma'am Vina. Bago mawala ang lola niya, sa kanya daw ipinamana. Kaya yun, noong nagpakasal sila, dito na nanirahan ng mag-asawa. Aba, kung ako yung may ganitong bahay, hindi ako aalis dito. Ang alam ko matagal na daw itong nakatayo. Panahon pa ng pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ang bali-balita ko pa ginawa daw itong kasa ng mga Hapon noon. At dito daw dinadala yung mga babaeng dinudukot nila noon para gahasain. Nasira daw ito nung gera
At pagkatapos pinaayos na lang ulit. Ay, Panginoon ko. Pero bali-balita lang yon tungkol sa kasa. Walang nagpatunay nun. Baka totoo rin pero ayaw nang ungkatin at pag-usapan pa ng pamilya nila ma'am. Balik naman tayo tungkol dun sa kwarto sa basement. Albularyo ba tong si Ma'am Vina? Siguro, may mga gamit siya sa panggagamot May iba pa silang tawag doon. Ano nga ba yun? Mananambal, ayun. May mga maraming langis na kung ano-ano daw doon. May mga halaman at kung ano-anong sanga ng kahoy. Basta, ang weirdo. Pero ito yung isa sa mas nakakatakot. May mga armas doon na panlaban daw sa mga aswang. Aswang? Buntot pagi ba yun? Parang may nakita nga akong ganun dun Oo, yun nga. Teka, totoo ba yung aswang? Di ba kwento-kwento lang yan sa tabi-tabi? Ewan ko, yun ang sabi nila. Lalo na ngayon. Hindi mo ba nababalitaan? May nakitang lalaki doon malapit sa pinangyarihan nung binaril ang sinasakyan ninyo nila Mayor. Wakwak ang tiyan. Kulang-kulang daw ang laman loob. Tapos putol ang ulo. May ilang parte pa nga daw ng laman loob na nagkalat sa paligid. Ha? Yak! Ew! Kadiri naman yun. Teka lang. Baka iyon yung lalaking naririnig ko na sumisigaw. May narinig akong umaangil na hayop nung gabing yun habang tumatakbo kami. Pero ang sabi ng mga pulis, posible daw na mabangis na hayop. Naku, nakakatakot naman. Maglinis na nga lang tayo, Manang. Tirik na tirik yung araw, kinikilabutan ako. Siya, sige na at linisin mo na ang kwarto ng alaga mo, ha? Mamayang gabi daw ang dating ni Mika. Opo. Gabi. Halos 2 oras pa lang ang nakalilipas nang dumating ang unika iha ni Mayor Miguel at kasalukuyang naghahanda ng hipnang hapagkainan si Rosel. Nang mula sa second floor ay bumaba si Mika, ang 20 anyos na anak ni Miguel. Ate Rosel, anong oras uuwi si Dad? Maya-maya lang nandito na yon. Hindi naman nagtagal ay dumating na nga si Mayor, pero ang hindi namin inaasahan ay kasama nito ang girlfriend nitong si Belinda. Maganda ang babae, sopistikada manamit. Unang tingin pa lang ay halatang galing sa may sinabing pamilya. In short, malayong malayo ang agwat ng personalidad namin. Mayor's wife material siya. Hi, Dad. Mika, mabuti naman at nakauwi ka na. Amiss you, anak. I miss you too, Dad. Pero sino siya? Oo nga pala. Anak, this is your tita Belinda. Sweetheart, siya si Mika. Ang nag-iisa kong anak. Anak, sa loob lang ng ilang buwan, ikakasal na kami. Kasal? Great. Tapos hindi niyo sinabi sa akin agad? I'm sorry na, anak. Alam mo naman na busy ang daddy mo, di ba? Hi, Iha, Mika. Palagi kang naikukwento sa akin ng daddy mo. Huwag ka mag-alala. Magiging mabuting asawa ako sa kanya at ina para sa'yo. Iisa lang kasi ang mami ko. Excuse me. Ate Rosel, luto na ba yung ulam? Nagugutom na ako Sige, maupo ka na. Sweetheart, napakaganda talaga ng bahay mo. Kapag natapos ang kasal natin, dito na ba tayo titira? Sweetheart, sa totoo lang, ayoko sana dito Ancestral house to ng namayapang asawa ko. Hindi magandang tingnan kung dito ka titira. Huwag ka mag-alala. Doon tayo sa isang bahay ko. Malapit yun sa munisipyo. Huh? Ang liit nun Magsisimula pa lang naman tayo Soon, mas malaking bahay ang ipapatayo natin. Parang may mga libo-libong langgamang kumakagat sa puso ko ng mga sandaling iyon. Sa totoo lang, Madam Venus, matagal na akong may lihim na paghanga kay Mayor. Kaya naman nasasaktan ako kapag nakikita ko siya nakasama ang babaeng ito. Habang kumakain ng tatlo,
ay biglang tumayo si Belinda. Oh, saan ka pupunta? May bigla ako naalala na tawagan. Importante lang. Doon muna ako sa likod. Nasundan namin ang tingin ng babae. Ilang sandali pa ay ako naman ang pumunta sa kusina. Paglabas ko sa likod bahay, nagtaka ako dahil wala doon si Belinda. Hinanap ko siya hanggang sa makita ko siya na nasa bungad ng hagdan pababa sa basement. Nang tawagan ko siya ay kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Magsi-CR lang sana ako. Doon po sa loob, hindi dyan ang CR. Oo nga pala. Rosel, pagpatuloy mo nga itong ginagawa ko. Hoy! Ay, hoy! Ha, hoy ka din! Ay, Manang! Ay, ikaw pala. Para ka na namang gaga dyan. Nangangarap ka na naman ng gising. Kaya aga-aga, tulala ka. Kasi yung Manang Gigi, kinikilig kasi ako eh. Ay, nako, eto na naman siya. Oh, ano naman ang ginawa ni Mayor at kinikilig ka dyan? Ay, uy, si Manang talaga. Paano niyo nalaman na si Mayor? Aray, ano pa yan, Manang? Masakit. My precious singit. Don't hurt my singit, Manang. Baka umitim eh. Ay, nako, Rosel. Kailan ka kaya magmamature na bata ka? Hanggang ngayon napakakulit mo pa rin. Haba, 30 anyos ka na. Ito naman si Manang, napunta na naman sa maturity yung topic. Ano ba kasi sasabihin mo? Ay, maya-maya, bababa na si Mayor. Handa mo na ang kape niya. Ay, bababa na pala yung my loves ko. Ay, ayan na, pababa na siya. Rosel, ang kape ko? Nako, ayan na nga ang sinasabi ko eh. Marami ka pa kasing kurotitas. Bilis na. Yes, my loves. Mayor, magtitimpla na ho. Nagmadali akong tumakbo sa kusina at pinagtimpla ng kape si Mayor. Habang kumakain ng almusal, ay sinabay nito ang pagbabasa ng dyaryo. Good morning, Dad. Good morning, anak. Happy to be home? Never been happier. Kung pwede lang wag na ako mag-aral sa Maynila eh. Konting tiis na lang, anak. Malapit ka nang matapos. Pero may kasalanan ka sa akin. Kung hindi pa kami nagkausap ng assistant mo, hindi ko pa malalaman na tinambangan kayo noong nakarang linggo. At muntik pa madamay si Ate Rosel. Anak, okay lang kami. Isa pa, alam mo naman na kaya ko silang labanan, di ba? Hindi yun ang point, Dad. Ilang beses na ba nangyayari to? Ayokong umuwi ako isang araw na madatatan kitang pinaglalamayan. You worry too much, Iya. Aba, syempre. Huwag ka mag-alala. Kapag nanalo ako sa eleksyon sa susunod, huling termino ko na yon. At wala na akong balak tumakbo pa sa higher office. Promise? Promise, anak. Isa pa pala. Iyong Belinda. O bakit? Maganda siya? Buti naman nagustuhan mo siya. Nope. Nuh-uh. I don't like her. Marami na akong hindi magandang naririnig sa babaeng yan. And yes, I do my research about my father's affair bago pa ako umuwi dito. May mga sources ako. Anak, come on. Kasasabi mo lang na maganda siya. Oo nga. Pero hindi ibig sabihin no na gusto ko siya para sa'yo. Unang tingin pa lang may something sa kanya. Masama at mabigat ang vibes ko. Besides, Dad, hindi kayo bagay. Mayor, eto na po ang kape nyo. Thanks, Rosel. The best talaga ang kape mo. Ayan, Dad. Si Ate Rosel. Ha? Anong ako? Mas bagay kayo kaysa sa babaeng yun. Ay, talaga? Anak, si Rosel parang ikaw. Parang anak ko na. Ay, ayoko ho kayong maging tatay. May tatay na ho ako eh. Nasa ilalim na nga lang ho ng lupa. Pero hindi ko po ipagpapalit yun. See, mas masaya ang buhay kapag si Ate Rosel yung pinakasalan mo.
And gusto ko na stepmother na malapit sa edad ko. Para makaka-jive ko at pwede pa akong bigyan ng maraming kapatid. Agoy matres. Kapit. Ano? Ay nako, tumigil ka na nga at nakakaya na dito kay Rosel. Rosel, yun palang... Nakahanda na po yung damit na isusuot nyo para sa meeting. At saka yung barong naman po na isusuot nyo para sa pupuntahan ninyong graduation mamaya, naka-ready na rin po at nakahanger na po sa likod ng kotse. Nga pala, pinagbaon ko na rin po pala kayo ng lunch at merienda. Nasa loob na rin po ng lunchbox nyo yung vitamins nyo at saka may prutas na rin po doon at saka sandwich. Ano na lang ang gagawin ko kapag wala ka? Thank you, Rosel. Walang anuman po yun, Mayor. Sige. Una na ako, anak, ha? I'll see you later. Bye, Dad. Naguhugas ako ng pinggan sa kusina nang pumasok doon si Mika. Nasundan ko siya ng tingin nang maupo ito sa ibabaw ng island counter at nag-engine seat pa. Oh, bakit mukhang nakaamoy ka ng panis? Nakabusangot ka dyan. Naboboard ako ate. Samahan mo naman ako sa bayan. O sige, pero tatapusin ko na muna yung mga gawain ko. Sige. Pero ano ba nangyari nung tinambangan kayo ng mga armadong lalaki? Ay be, ang galing ni Mayor. Para siyang action star kung makipagbarilan. Bang, bang, bang! Ganyan siya oh. Tapos pinatungo niya ako. Tapos niyakap. Parang yung sa mga action movie na tumatakbo kami. Alam mo, kulang na lang. Ay, sana hinawakan ni Mayor yung mga kamay ko. Crush na crush mo talaga si Daddy, no? Lahat yata ng babae dito sa bayan natin, crush ang daddy mo. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga, di ba? Magaling, tapat sa trabaho, at higit sa lahat, hindi korap. Transparent ang pamumuno niya dito, tsaka alam mo, mula nung maupo siya, ang dami nang nagbago sa bayan na to. Mas gumanda tsaka mas naging organisado. Lahat yata ng kalye dito may ilaw kahit yung mga liblib. Tapos, maayos na yung mga daan. Tsaka hindi lang yun, no? Siyempre, pogi. Yang airpot mo, 50 na pero may asim pa rin. Ay nako ate, kaya namimiss ko dito eh. Yung kakulitan mo, lalo ka pinagkakwento ka. Pogi ba talaga si Dad? Aba naman, sobra. Maganda ang mata, mestizo, medyo mahaba ang buhok, may gel, hot, walang gel, hotter, at ang ilong, my goodness, ang tangos. Yung labi, ay nako, sharp ikish. at bagay sa kanya yung style na yung balbas at bigote niya, parang laging bagong tabas na damo. Ganyan-ganyan ka pero hindi ka naman kumikilos para makuha si Dad. Gapangin mo na. Pumasok ka sa kwarto niya. Ha? Ano ko? Loka-loka? Mukha lang oo pero hindi para pumatol yung kagaya ko. Ang mga bagay sa kanya, mga gaya ni Ma'am Belinda. Yuck! Hindi kaya sila bagay, no? Yung balat niya mukhang plastic. Halatang nasobrahan na sa unat ng balat eh. Ate Rosel, mas maganda ka pa dun. Ikaw natural beauty. Morena, long hair, medyo matangkad. Maganda rin yung mga mata mo. Medyo matangos naman ng onti yung ilong mo. Tapos natural red lips. Hindi lang yun. Masarap ka magluto at higit sa lahat, kilalang kilala mo na si Daddy. Hay nako, Mika, tigilan mo ko, Ako? Pakakasalan ng ama mo? Hanggang kilig lang ako kay Mayor. Kinahapunan nga ay natuloy kami ni Mika sa pamamasyal sa bayan. Umikot kami sa mga tiyanggi. Nilibre pa niya ako at kumain kami ng pizza pagkatapos ay tumambay kami sa coffee shop. Bata pa lang si Mika nang dumating ako sa kanilang pamilya at nanilbihan. Buhay pa noon si Ma'am Vina, ang yumaong asawa ni Mayor. Noon pa man ay ako na ang nag-alaga kay Mika. Nang mamatay si Ma'am Vina, 8 taon na ang nakalilipas. Ako ang naging mother/ate figure ni Mika. Ate, nagustuhan mo ba yung binili ko para sa'yo? Oo naman.
Kaya lang hindi ba masyadong malaswa yun? Ang iiksi kasi, maikli yung laylayan, tapos yung iba, kita yung kita tong bubis ko. Okay lang yan. Bagay sa'yo. Sexy ka ate, ikaw lang tong ayaw maniwala eh. Lalo kapag inayusan kita. Ay naku, bata ka. Wala kang magawa dito no, kaya ako pinagtitripan mo. Oh my gosh! Ate, di ba yun si Belinda? Yung girlfriend ni Dad? Lumingon ako at sinundan ang direksyon na tinuro ng kamay nito. Napakunot noo ako nang makita na lumabas ng isang gusali si Belinda kasama ang isang lalaki. Sweet ang dalawa at nagtatawanan pa habang nakapulupot sa bewang nito ang braso ng kasamang lalaki. Bigla kaming nagtago ni Mika nang lumingon sa gawin namin si Belinda. Hala, baka nakita tayo. Hindi naman yata. Picturean mo, bilis. Oh my, oh my. Oh my ate, sige. Naghalikan sila. Ano? Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ko nang makitang naghalikan nga ang dalawa habang nakasandal pa sa kotse si Belinda. Nanggagalaiti ako sa galit ng mga sandaling yon, Madam Venus. Gusto kong lumabas at sugurin ang babaeng yon. Ang kapal na mukha. Talagang nasa tabi ng kalsada pa talaga sila naglalampungan. Hindi na naisip na baka makarating kay Daddy ang kababuyan nila. Uy, aalis na sila. Halika, sundan natin. Madali kaming sumakay sa kotse ni Mika. Pagkatapos ay nagmamadaling sinundan ang kotseng sinakyan ni Belinda at ng lalaki nito. Ilang sandali pa ay huminto ang mga ito sa tapat ng isang motel. Habang nagmamasid si Mika, si Rosel naman ay panay kuha ng picture gamit ng phone. Huli kang malandi ka. Isusumbong kita kay Daddy. Pagpasok pa lang ni Miguel sa bahay ay agad siyang sinalubong ni Mika. Habang ako naman ay nasa silid lang at nakatayo, inoobserbahan ng mag-ama. Dad, makinig ka sa akin. Kailangan mo malaman to. Anak, mahal kita, pero kung kukulitin mo ko, wag ngayon. Pagod ako. Hindi. May kailangan ka malaman tungkol kay Belinda. Okay. What is it this time, anak? Dad, nakita namin sa Belinda kanina na may kasamang ibang lalaki. Naghahalikan sila sa gilid ng daan. Tapos dumiretso pa ng motel. Anak, naiintindihan ko na ayaw mo sa kanya. Pero hindi magagawa yun ni Belinda. Ginawa na niya. Okay, anak. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Siguro nga may lalaki si Belinda pero hindi naman kami magpapakasal dahil mahal namin ang isa't isa. Ang tawag sa gagawin namin, political marriage. Para mas mapatibay ang impluensya namin dito sa bayan natin at ng dalawang partido namin. Daddy, hindi ikaw to. Hindi ito yung disposisyon mo sa buhay. And don't tell me na wala akong alam dahil 20 anyos na ako. Political marriage? Really, Dad? Malaking kalokohan to. Ito ang gusto ni Mang Roman. Siya ang tumulong sa akin nung nakaraang eleksyon. What? At sumunod ka naman. Daddy, hindi ka ganito. Kailan ka pa naging puppet ng kung sinong Poncio Pilato? Ayoko. I will never accept that woman. Galit na tumakbo paakyat si Mika at padabog na sinarado ang pinto habang kami ni Miguel ay naiwan doon at parehong tahimik. Ay nako, yung alaga mo talaga, Rosel. Mayor, huwag po kayong magagalit sa akin ha. Pero may katwiran naman po si Mika. Hindi rin ganito ang pagkakakilala ko sa inyo. Ngayon, kasal ang hinihiling sa iyo ni Mang Roman. Baka sa susunod, magtayo na yan ng illegal na negosyo at pagkatapos, hihingi ng proteksyon sa inyo. At ang mangyayari, hindi nyo matanggihan ulit. Hindi agad sumagot si Mayor Miguel, pero matagal lang siyang nakatitig sa akin. Nangungusap ang mga mata at hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga tingin na yun.
Halos sabay kaming lumingon matapos naming marinig ang dahan-dahan at nakakatakot na langit-ngit ng isang pinto. Ano yun? May pumupunta ba sa basement? Wala po. Nilapag ni Miguel ang mga gamit at pumunta sa may kusina kung saan may daan papunta sa tinukoy nitong silid. Sumunod ako at dahan-dahan kaming bumaba doon. Nang tuluyang buksan ni Miguel ang pinto at sinalubong kami ng malamig na hangin na nagpatindig sa mga balahibo ko sa braso. Mayor, di ho ba ito yung palaging pinupuntahan ni Ma'am Vina? Oo. Importante ang silid na ito at walang dapat makaalam bukod sa atin. Ay, bakit bukas ang pinto? Baka sinubukan maglinis ni Manang Gigi dito kanina. Baka hindi lang niya natuloy at baka natakot yun kaya naiwan na bukas ang pinto. O bakit? Takot si Manang Gigi dito? Opo, tsaka ilang beses na niya sinubukan linisan to pero hindi siya tumutuloy. Kinikilabutan daw po kasi siya kaya eto, ako po palagi yung naglilinis dito. Kung ganun, linisan mo dito bukas. Ayaw ni Vina na marami to. Nang bumaba kami sa basement ay tumambad sa amin ang tinatagong lihim na silid ng ancestral house na yun. May maliit pero mahabang bintana yun na tanaw ang madamong lupa sa garden. Nasa loob ay isang silid na may gamit na puro panggagamot. Halaman, mga tuyong sanga, mga iba't ibang langis na nasa maliliit na bote, mga kandila na kulay pula, puti at itim. Hindi lang yun, may isang parang mahabang katulad ng isang latigo doon. May patalim na iba ang hugis, mga asin. May aboy din at isang mahabang tali ng bawang. Naalala ko na naman si Ma'am Vina. Palagi niya akong sinasama kapag nag-oorasyon siya. Sa gitna ng mga gamit sa loob ay may medalyon na nakasabit sa isang manikin. Bilog ang pendant nito, pero sa loob ng bilog na iyon may hugis na gaya ng mata at sa gitna ulit ay may kulay itim na bato o mutya na naroon. Kung titingnan sa malayo ay mukha itong mata ng isang pusa. Ang kwintas! Madalas kong makita na suot yan ni Ma'am dati. Ang ganda! Ngayon ko lang natitigan na malapitan. Matang pusa ang tawag sa medalyon na yan. Ang mabuti pa, lumabas na tayo. Palabas na kami ni Mayor nang biglang may nahagip ang mata ko sa maliit na bintana. Isang pares ng mga mata na kulay pula. Nang matitigan ko ang taong yun, doon ko nakita ang nakakatakot at itim niyang mukha, maging ang matalas na pangil. Isang demonyo! Sir! Sa bintana! Aswang! Rosel, kunin mo yung asin, bilis! Kinuha ni Miguel ang buntot pagi at kinuha ang 45 caliber na baril na nasa ibabaw ng mesa doon. Pagkatapos ay nagmamadali kaming tumakbo palabas ng basement. Pero bigla akong napaatras ng pagdating namin sa garden. Nakita ko ang nakakakilabot na anyo ng aswang. Nakataliko dito mula sa amin at nang lumingon ay literal na mukha ng demonyo ang nakita ko. Ngunit ang katawan niya ay itim at gaya sa normal na tao. Yung kapag kumubli ito sa dilim ay hindi ito makikita. Ang mga kuko niya at gaya sa pangil nito, mahaba at matulis. Babae ang aswang at mahaba ang itim na buhok nito na parang kasing kapal ng baging ang bawat hibla. Panginoon ko! Demonyo! Huwag kang aalis sa likod ko, Rosel. Opo! Manang Gigi! Ganun na lamang ang gulat ko nang makita na nasa harap pala ng aswang na ito si Manang Gigi. Hawak sa legang matanda na humarap sa amin ang aswang pagkatapos ay hinagis papunta sa amin. Ay! Manang! Umalis ka dito sa bahay na to! Ang kwintas ng babae yan, ibigay mo sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo!
Isang nakakakilabot ng tawa ng demonyo ang narinig namin mula sa aswang. Akma nitong susugod sa amin, pero sunod-sunod na nagpapatok ng baril si Miguel. Ngunit mabilis na nakailag ang aswang pagkatapos ay mabilis na umakyat sa pader, sabay talon palabas. Kailangan maabisuan ng munisipyo para masabihan ang mga tao tungkol sa aswang. Bigla akong lumingon kay Mika nang marinig ko ang plano niya para hindi matuloy ang kasal ni Miguel kay Belinda. Napaupo ako nang wala sa oras sa gilid ng kanyang kama. Ano nga ulit ang sabi mo? Ang sabi ko, panahon na para kumilos ka. Ikaw ang gusto ko maging stepmom. Kaya gagawa tayo ng paraan para ikaw ang pakasalan ni Dad. Ay, ikaw na bata ka? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Loud and clear. Simple lang gagawin mo. Magbibihis ka ng medyo revealing para ma-fall sa'yo si Dad. Mika, kahit maghubad pa ako sa harap ng daddy mo, kung hindi niya ako gusto, baliwala. Tsaka huwag na nating pilitin ang hindi... Gusto ka niya. Ha? Ang sabi ko, gusto ka ni Dad. Ay, nabuwang ka na, Jude Inday. Imposible man yung sinasabi mo. Nahuli ko si Dad nung isang umaga. Nakasunod lang yung tingin niya sa'yo tapos ngiti-ngiti. Tumatawa ng palihim. Huwag mo naman akong paasahin, hoy. Seryoso ako. Baka kaya siguro nag-hold back si Dad kasi mas bata ka. Tapos nagtatrabaho ka dito. Gusto mo rin naman si Daddy, di ba? Ang gagawin lang naman natin, paaminin siya. Pero... Sige na ate. Papayag ka na mapunta yung lalaking mahal mo sa iba? Lalo sa gaya na Belinda na alam mo niloloko lang siya. Ay, ang lakas mo talaga mangonsensya eh. Oh, siya. Sige na. Sige na. Yes. Oh, anong gagawin natin? Teka lang. Bumaba ito mula sa kama at tumayo sa harap ko habang nakahawak pa sa baba ang kamay at nag-iisip. Maya-maya ay pinatayo niya ako saka pinaupo sa harap ng vanity mirror. Inalis ang tali ng buhok ko, binlower at nilagyan ng alon-alon sa dulo. Pagkatapos ay inalis ang 2 butones sa itaas ng blusa ko at pinahiran ako ng konting lipstick. Ayan. Ate, ang ganda mo na. Sure ka ba? Baka mukha akong magsasayaw sa kabaret, ha? Hindi. Napalingon kaming dalawa nang marinig naming may kumakatok sa pinto. Agad namang lumapit si Mika at binuksan yun at bumungad si Manang Gigi. Mika, tawag ka ng daddy mo. Masahihin mo daw siya sa likod. Ay, Manang. Masakit kasi yung kamay ko eh. Maghapon ako may ginawa sa laptop ko. Si Ate Rosel na lang po. Ay, ganun ba? O sige, Rosel. Pumasok ka na doon sa kwarto ni Sir, ha? Kanina pa daing ng daing yun. Ako? Aba, may iba pa bang Rosel dito? Sige na. Huwag mo nang pinaghihintay si Sir. Oo nga ate, baka magalit pa si Daddy. Wala na akong magawa matapos akong itulak ni Mika palabas. Bago pa nito isarado ang pinto ay bumulong pa ito na galingan ko daw. Habang ako ay walang alam kung ano bang dapat na gagawin. Nang makarating ako sa harap ng pinto ni Miguel, doon ako mas lalong kinabahan. Pumikit muna ako at humingi ng malalim ng 3 beses bago ako kumatok ng marahan sa pinto. Mayor, Oh, pasok, Rosel. Mayor, ako po yung pinapunta dito ni Mika para magmasahe sa inyo. Masakit daw po yung mga kamay niya eh. Oh, sige. Total, masarap ka naman magmasahe. Sumampa ako sa kama at pumwesto sa likod ni Miguel. Wala itong pang-itaas at nakapadyama lang, kaya lantad sa harap ko ang malapad nitong katawan. Hindi halatang 50 anyos dahil sa tikas ng pangangatawan. Nang simulan ko ang pagmamasahe sa balikat ni Miguel, ay doon ito pumikit.
Iba talaga ang dampi ng palad mo, no? Kapag minamasahe mo ako, yan. Yan, dyan. Di mo ng konti dyan. Yan. Ay, sarap. Puro lamig itong balikat nyo eh. Sir, sabihin nyo lang sa akin kapag gusto nyo pa ng masahe sa susunod Ayoko na kasing abalahin ka dahil alam ko na marami kang trabaho dito sa bahay. Lalo na at nandito si Mika. Alam mo naman ang batang yon. Ikaw na ang naging mother figure niya nung mawala si Vina. Speaking of asawa, sir, pwede po ba akong magbigay ng opinion tungkol sa pagpapakasal mo kay Belinda? O sige, ano yan? Wag po kayong magagalit kasi alam nyo, mabait po kayong tao at malaki ang tiwala ko na magagampanan ninyo ang tungkulin nyo kahit wala siya. Hindi nyo kailangan ng political marriage na yan. Malakas na kayo sa tao, sir. Hindi lang dito sa bayan natin, kung hindi sa buong probinsya. Maisipan nyo man tumakbo para sa mas mataas na posisyon matapos ang termino nyo dito bilang mayor. Naniniwala po ko na mananalo kayo. Ayaw mo ba kay Belinda para sa akin? Naku sir, ayaw na ayaw ko. Kitang-kita ko, niloloko ka eh. Siyempre, hindi ako papayag na lokohin ka. Lalo na ng babaeng yun. Teka nga po. Mahal niyo po ba yung babae na yun? Hindi. Wala makakapantay sa pagmamahal ko kay Vina. Pero aminin ko, may totoo akong ibang nagugustuhan. Talaga po? Sino? Basta. Bakit hindi yun ang ligawan niyo, sir? Hindi ba kayo type? Sigurado akong type niya ako. Medyo komplikado lang. Malaki kasing agwat ng edad namin eh. Sus, yun lang pala. Alam mo, wala namang pinipiling edad ang pag-ibig eh. Bata ka pa naman tingnan, sir, tsaka malakas ka pa oh. Nang biglang pumihit si Miguel paharap, nawalan ako ng balanse at muntik mahulog sa kama. Mabuti na lang at mabilis niya akong nasalo. Doon siya tumitig sa akin na para bang noon lang niya ako nakita. Oh, ba yata ang ayos mo ngayon? Bagay ba, sir? Si Mika kasi, pinaglaruan na naman ako. Bagay sa'yo, Rosel. Lagi ka magayos ha. Mas lalong lumilitaw ang ganda mo. Opo, sir. Thank you po. Nga pala, huwag ka nang lalabas ng gabi ha. Alam mo na may gumagalang aswang. Ayokong mapahama ka, Rosel. Ayoko may mangyaring masama sa inyong dalawa ni Mika. Opo, sir. Kinabukasan ng hapon matapos sa mga gawain ko, ay muli na naman akong pinuntahan ni Mika. Pinaligo niya ako at pagkatapos ay dinala muli sa kwarto niya. Para kong manika na binibihisan, kinayusan at nilagyan ng makeup nito. Nang matapos ay kilig na sumampa ito sa kama. Ate, ang ganda-ganda mo. Bagay sa yung off-shoulder na mini dress mo Bagay yung makeup sa suot mo, pati ayos mo. Mika naman eh. Baka naman isipin ni sir. Hindi yan, backup mo ko. Kampi tayo dito, te. Ikaw rin. Kaya mo ba makita si dad na ikasal sa babaeng yun? Hindi. Yun naman pala Maya-maya darating na dito si dad. Kasama na naman niya yung tiyak yung babaeng may plastic skin dahil pupunta daw yung mga kasama niyang partido. Ate, ito na yung moment mo Ipakita mo kung sino ka. Flaunt your beauty. Yung katawan mo. Mas panalo ka sa babaeng yun pagdating sa hinaharap. Talaga ba? Long-legged kaya yun, tapos pang-model pa yung height. Anahin mo naman yung mahaba ang bihas kung gapader ang hinaharap niya, no? Walang hiya ka talagang bata ka. Halos sabay kaming napalingon ni Mika nang mula sa labas ng bahay ay narinig namin ang pamilyar na busina ng sasakyan ni Mayor. Biglang nagmadali sa pagbaba si Mika sa kama. Saka niretouch ang makeup ko at inayos pa ulit ang buhok.
Huwag ka munang bababa Hintayin mo yung go signal ko. Kailangan dramatic yung entrance mo, ate. Alam mo yung bababa ka ng hagdan tapos mapapalingon si dad sa'yo at matutulala siya. Dapat ganun yung atake natin, okay? O teka, ibaba mo ng konti to para kita yung bulubundukin mo. Yan, ganyan. Aurahan mo pagbaba, ha? Mika! Anak! Nandiyan na po! Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, Madam Venus. Naiintindihan ko si Mika kung bakit niya ginagawa yon. At kahit ako man ay ayokong matali si Miguel sa isang kasal na walang pagmamahal. Ayoko siyang makitang maging miserable. Pero kung sakaling mahulog nga ang loob sa akin ni Miguel, ayoko rin naman sabihan ng mga agaw. Bahala na. Samantala, mula doon sa pinto ng kwarto ni Mika kung saan ako naghihintay, narinig ko ang usapan nila mag-ama. Hi, Dad. Anak, kilala mo na si Mang Roman, di ba? Siya ang isa sa sumusuporta sa akin. Mabuting kaibigan namin ni Belinda. Magandang araw po. Magandang araw din naman. Maganda itong anak mo. Kamukhang kamukha niyo ni Vina. Hi, Mika. Hindi mo man lang babatiin ang stepmom mo? Oh, hi. Pero correction lang, hindi pa kayo kasal ni Dad. Belinda. Anak, tama na yan, please. Nasaan nga pala si Rosel? Tawagin mo at may kailangan akong itanong sa kanya. Nasa kwarto ko, may inaayos lang. Ate Rosel, tawag ka ni Dad. Ay, nandiyan na po, sir. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan at gaya ng sinabi ni Mika kanina, ganun nga ang nangyari. Habang pababa ako ng hagdan ay biglang lumingon sa akin si Miguel at natulala. Sinundan ako ng tingin na halos hindi kumukurap. Sir, bakit po? Dad? Dad? Ha? Oo nga pala. Yung pakiguha. Ulit yan. Yung papeles sa kwarto ko. Nasa ibabaw ng study table. Okay po. Nang dumaan ako sa tapat ni Mika, ay pasimple itong ngumiti at nag-thumbs up. Nagmadali ako sa pag-akyat at hinanap ang papeles na sinasabi ni Miguel. Pero wala sa study table nito yun. Hinanap ko sa mga drawer pero wala rin. Sir, wala po. Ay, kabayo. Nandyan pala kayo, sir. Wala dito yung pinapahanap nyo eh. Ang alam ko po, dinala nyo yun kanina pag alis nyo. Ganun ba? Baka nasa kotse. Kunin ko na lang po. Rosel, Po? you look great. Thank you po. Napagtripan na naman ako ni Mika kanina eh. Palagi ka magsuot ng ganyan ha. Bagay sa'yo. Pero, taas mo to. Dahil may pagkamanyakis yung si Mang Roman. Kung ice cream lang ako, natugnaw na ako sa sobrang titig sa akin ni Miguel. Nang bahagya niyang itaas ang damit ko para itago ang dibdib ko, hindi niya agad dinalis ang hawak sa braso ko. Habang nagsasalita ay hindi siya halos kumukurap. Kaya naman nakaramdam ako ng pagkailang. Umangat ang kamay nito at hahawakan dapat ako sa mukha nang biglang lumipad ang tingin ko sa pinto at may maramdaman. Parating si Belinda. Sweetheart, nahanap na ni Manang Gigi yung papeles sa kotse. Agad akong lumayo kay Miguel. Eksakto namang dumating si Belinda. Magalang akong ngumiti sa babae pagkatapos ay muling binalik ang tingin kay Miguel. Ayun, sabi sa inyo sir, dinala niyo yun kanina. Kaya naman pala hindi ko mahanap dito. Oo nga pala. Salamat, Rosel. Sige po, maghahanda na ako ng merienda niyo. Habang ang dalawang kalalakihan ay nag-uusap, si Belinda naman ay parang tuko na palaging nakadikit kay Miguel.
Kaya buong gabi rin na nakasimangot si Mika. Nang sumapit ang dinner ay tahimik na pinagsilbihan ko sila at habang kumikilos ako, ramdam ko ang lihim na pagsunod ng tingin sa akin ni Miguel. Maganda mga proyekto mo para sa bayan, Miguel. Pero kapag nakaupo ka na, kakailanganin ko ng tulong mo. Sige po, tungkol saan? Gusto kong wag mo nang ituloy ang pagfa-file mo ng candidacy sa pagkaalkalde ng bayan na ito. Umatras ka itong darating na eleksyon. Po? Narinig mo ako? Pero bakit po? Akala ko susuportahan niyo ako. Nagbago ang isip ko. Ako na lang muna ang tatakbong alkalde. Pero, Mang Roman, Sundin mo ang sinasabi ko, Miguel. Oo nga naman, sweetheart. Magpahinga ka muna. Tamang-tama at ikakasal na tayo sa susunod na taon. Para may oras ka pa para asikasuhin ang preparasyon natin sa wedding. Lihim kaming nagkatinginan ni Mika. Wala sa amin ang kumibo. Tahimik lang kaming nakinig, ngunit nang tumingin ako kay Miguel, ay bakas sa mukha nito ang lungkot. Alam ko na labag sa kalooban niya ang iniutos ng matandang Roman na iyon. Nang matapos ang hapunan, ay nanatili ng tahimik si Miguel. Pagdating sa kwarto ko ay hindi ako mapakali. Gusto ko pa sana siyang samahan at kausapin. Alam ko na problemado siya ngayon at kailangan ng kausap. Pero kasambahay lang ako doon at naroon pa si Belinda. Pilit kong inalis sa isip ko ang nangyayari. Saka kinuha ang tuwalya ko para maligo na at makatulog. Paglabas ko ng kwarto, nahuli ko na naman si Belinda na pababa sa basement. Belinda, Rosel, ikaw pala. nakalimutan mo na naman kung nasaan ang CR? May hinahanap lang ako. Wala pong basta nakabababa dyan. Kung ano man ang hinahanap mo tiyak ako na wala yun dyan. Sandali nga. Bakit ba masyado kang intremetida? Ako? Oh, paano ko naging intrimitida? Sinabi ko lang naman na wala dyan sa basement ang hinahanap mo. Kanina ko pa nahalata na nagpapapansin ka kay Miguel. Malandi kang babae ka? Sinadya mo magsuot ng ganyan para maakit mo siya? Dahan-dahan ka ng pambibintang ha, dahil hindi ako natatakot na patulan ka. Huwag mong nilalandi si Miguel. Paglalandi na sa'yo yun? Ano bang ginawa ko kanina? Kumandong ba ako sa kanya? Hinimas ko ba siya sa hita? Hinalikan? Ay, tahimik at maayos ako nagtatrabaho kanina. Hindi ko siya nilalandi. Hindi mo ako kilala, Rosel. Masama akong magalit. Nagiging demonyo ako. Mas lalong hindi mo ako kilala, Belinda. Wala akong kinakatakutan kahit sinong demonyo. Kaya kung ako sa'yo, hindi mo ako dapat pinandidilatan. Nakikita ko ang tunay mong pagkatao. At may naaamoy ako sa'yo na kakaiba. Malansa. Amoy na bubulok na bangkay. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pero itong tatandaan mo. Sa oras na maikasal kami ni Miguel, ikaw ang unang-una kong palalayasin sa pamamahay na ito. Namin? Bahay ni Ma'am V na to. Nang tila mauubusan sa sasabihin si Belinda, nag-walk out ito at pumasok sa loob. Maya-maya ay dumating si Mika at lihim kaming nanood sa labas nang lumapit ang babae kay Miguel. Sweetheart, let's sleep na. I'm sorry, Belinda. Pero ipapatid na kita sa driver. Umuwi ka na muna. What? Ang akala ko ba dito ako matutulog? I'm not in the mood. Sige na. Sweetheart, ilang buwan na mula nang maging tayo until now. Wala pa rin nangyayari. Nawala ako sa mood. I'm so sorry. Dahil ba to sa sinabi ni Mang Roman? Just go, please. Tapos na akong maligo at nagpapatuyo na lang ako ng buhok. Tulog na sila man ng JG habang ako ay nakakaramdam naman ng gutom. Lumabas ako mula sa silid pagkatapos ay dumiretso sa kusina. Nagulat pa ako nang maabutan ko doon si Miguel. Sir,
Akala ko tulog na kayo. Di ako makatulog eh. Tungkol po ba sa sinabi ni Mang Roman? Oo. Malungkot lang din ako nang sumang-ayon pa si Belinda sa sinabi ng matanda. Eh sir, nasa inyo pa rin naman ang huling desisyon. Kapag hindi ako pumayag sa gusto niya, malaking gulo. Aminin ko maruming kumilos si Mang Roman. At alam ko rin na kaya niya gustong tumakbo para makapagpatayo siya ng mga illegal na pasugalan at iba pang illegal niya na negosyo. Mayor, bakit ka naman kasi nakipag-alyansa sa ganyang tao? Hindi ko naman alam nung una na may illegal business siya. Ang alam ko rin gaya ng karamihan dito sa bayan na pilantropo siya. Gustong tumulong sa mahihirap. Mayaman, may malaking negosyo. Kung labag sa loob mo na umatras, huwag mo silang sundin. Pero yung mga gagastusin sa kampanya, wala akong sapat na pondo para doon. Mayor, mabuti kang public servant. Tapat ka. Nakita yan ng mga tao dito, kaya huwag kang mag-alala. May magbibless sa'yo. Tingnan mo, magugulat ka na lang. May darating na hindi mo inaasahan. Kasi mabait ka at alam naming lahat yun. Thank you, Rosella. Kapag ikaw nakakausap ko sa mga ganitong kaseryosong bagay, pakiramdam ko na sa tamang landas ako. Alam niyo naman na nandito lang ako para sa inyo ni Mika palagi. Madalas rin akong kinakausap ni Mika. Ayaw niyang ikasal ako kay Belinda. Ang akala ko matutuwa siya nung una pero hindi ko inasahan ang reaksyon niya. Nag-aalala lang po ang anak niyo. Lumaki kasi siya na nakita niya ang pagmamahalan niyo ni Ma'am Vina. Ayaw niya pumasok kayo sa kasal na hindi pag-ibig ang pundasyon. Isa pa, alam mo naman na may ibang lalaki siya at niloloko ka lang niya. Para kang kumuha ng batong pinukpok mo sa sarili mo eh. Malaki na talaga siya. May sarili ng opinion at disposisyon sa buhay. Kung ano man po ang desisyon mo, susuportahan ko. Talaga? Paano kung tayo na lang yung magpakasal? Po? Sa gulat ko ay muntik ko nang mabitawan ang baso na hawak ko. Bigla akong nataranta nang lumapit si Miguel sa akin at hawakan ang kamay ko. Ang akala ko po may iba kayong gusto. Ikaw yun, Rosel. Matagal na. Ilang taon na rin mula nang maramdaman ko na gusto kita. Hindi ko na maipakita. Natatakot ako dahil malaki ang agwat ng edad natin. Baka tanggihan mo ako o kaya hindi mo naman ako gusto. Pero Mayor, Pag-isipan mo. Ayusin ko muna yung tungkol sa amin ni Belinda pagkatapos mag-usap tayo ulit. Okay? sige po. Biglang napunta sa bintana ang tingin ko. Nang mula doon ay may maramdaman akong kakaiba. Nakumpirma ko ang hinala ko nang marinig ang nakakatakot at pamilyar na hangil na yun. Napalingon si Miguel at gaya ko ay nakiramdam din. May aswang sa labas. Naririnig ko ang hangil niya. Kukunin ko lang ang baril ko. Tumakbo si Miguel sa kwarto habang ako naman ay kumuha ng kitchen knife. Mula sa loob ng damit ay nilabas ko ang nakasabit na kwintas at nilapit ko sa bibig ang pendant. Nagdasal ako ng mataimtim kasunod ng isang dasal sa Latin. Mahal na Panginoon, gabayan ninyo ako at patnubayan. Mula sa labas ay narinig ko ang mga kaluskos. Ang tunog ng mahabang kuko nito sa salamin. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko nang lumabas ang aswang sa pinagtataguan niya at tumayo sa tapat ng bintana. Diretsyong tumingin sa akin ang galit at nanlilisik at pula niyang mga mata. Isang sukubo. Ang sukubo ay isang babaeng demonyo na karaniwang lumilitaw sa panaginip. Madalas ang biktima nito ay mga lalaki. Makikipagtalik muna sila sa kanilang biktima. Sa kaso ng aswang na ito, namahay sa katawan nila ang espiritu ng sukubo para bigyan ng masigit na kapangyarihan at lakas. Alam ko na may iba kang pakay sa bahay na to. Ang kwintas ng babaylan. Hindi ako tanga para gawin yon. Kapag napasa iyo ang kwintas na yon, ay mas lalong lalakas ang kapangyarihan mo at mas lalo ka maghahasik ng lagim.
Kapag napasa kamay mo ito, ay kaya mo na makontrol hindi lang ang iba pang aswang, kundi ang mga tao. Lalo na ang mga nasa gobyerno. Ibigay mo sa akin yan kung ayaw mong patayin ko kayong lahat dito. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo mahanap ang medalyon na sinasabi mo. Daddy, si Ate Rosel. Mika! Napatingala ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Mika mula sa kwarto. May isa pang aswang. Parehong takot at pag-aalala para sa mag-ama ang naramdaman ko. Kaya bago pa makapasok ang isang ito, ay mabilis akong tumakbo palabas ng garden. Gaya ng inaasahan ko ay sinundan ako ng aswang. Pagdating doon ay agad akong sinugod nito. Agad akong tumungo bago pa siya makalapit. Sabay sipa ng malakas sa likod nito. Sumubsob ang aswang at mabilis na nakabawi. Muli niya akong sinugod at nagawa nitong ihiga ako sa damuhan. Sinakal ako ng mariin ng aswang habang nakasakay siya sa ibabaw ko. Ikaw ang sagabal sa lahat ng plano ko. Papatayin kita. Inipon ko ang lakas ko at inabot muli ang kutsilyo. Di kalayuan sa akin na nabitawan ko kanina. Pagkatapos ay bigla kong sinaksak sa likod ang aswang. Sumigaw ito ng malakas, kaya mas lalo kong diniin yun at doon niya ako nabitawan. Sinuntok ko ng malakas ang mukha ng aswang habang hawak ko pa rin ang kutsilyo, kaya ang matigas na kahoy na handle nito ang tumama sa mukha ng aswang. Magbabayad ka ng mahal dahil sa pakikialam mo. Bago mo pa magawa yun, pinatay na kita! Nang akma itong sasakmali ng leeg ko, ay bigla na itong humagis. Doon ko nakita si Miguel, habang si Mika naman ay nasa isang tabi at bakas ang takot sa mukha habang umiiyak. Lumayas ka, demonyo! Bigla akong hinila ni Miguel at hinarang ang sarili nang makitang pasugod ang aswang. Pero mabilis na nagpaputok ng baril si Miguel. Tinamaan ito sa balikat pero daplis lang yun at hindi ininda ng aswang. Doon ko hinila ang suot kong kwintas. Pagkatapos ay tumabi ako kay Miguel. Anong ginagawa mo? Magtago na kay ni Mika! Mamaya na ako magpapaliwanag. Pero kapag hindi ko ginawa to, tiyak na mapapatay tayo. Kahit anong mangyari, huwag kang makialam. Anong ibig mo sabihin? Hindi na ako nakapagpaliwanag pa dahil muling sumugod ang aswang. Hinayaan ko na sugurin niya ako. Muli akong sinakal ng aswang at binangga ang likod ko ng malakas sa pader. Rosel! Daddy, si Ate Rosel. Bago pa ako masakmal ng aswang, ay bigla kong dinikit sa noon niya ang pendant at umusal ng dasal sa Latin. Pagkatapos ay doon ako nabitawan ng aswang. Sinamantala ko yon at sinaksak siya ulit. Tuluyan ko na dapat papatayin ng aswang nang bigla akong kalmutin ito sa braso at tinulak ako. Rosel! Umangat ang tingin ko nang marinig ang dahan-dahan na tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ako doon at diretsyong tumingin sa larawan ni Vina. Napalingon ako sa sugat ko. Wala pa yon kumpara sa hirap ng pinagdaanan ng pinsan ko. Tama, Madam Venus. Pinsan ko si Vina. At hindi ako naroon sa bahay na yon bilang isang kasambahay. Ate Vina, sa wakas, may hinala na ako kung sino ang aswang. Malapit ko na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo, kasama sila lolo at lola. Rosel, sino ka ba talaga? Hindi totoong nakilala ko ni Ate Vina sa agency. Dahil ang totoo ay pinsang buo ko siya. Magkapatid ang mga nanay namin. At naparito ko para maging bantay ng matang pusa. Ang medalyon na ito, dahil 2 buwan bago niya ako kunin, na naginip siya. Isang premonisyon. Alam na ni Ate Vina na mamamatay siya at gusto niya na ako ang narito para makasama niyo at bantayan kayo. Bantayan saan? Kanino? Sa mga aswang, kung tawagin namin ay sukubo. Ang sumugo dito noong nakaraang gabi, gusto nilang kunin itong medalyon na matang pusa. Matagal na silang umaaligid sa pamilya namin. Mayor, hindi lahat ng taong nakakasalamuha mo ay tao. Ang iba sa kanila ay mga nagpapanggap na tao sa umaga, pero pagkagat ng dilim ay nagiging aswang.
Pero bakit ang sabi ni Vina, ordinaryong medalyon lang yan na panggamot? Hindi ba't may alam siya sa panggagamot gaya ng mga albularyo? Higit pa si Ate Bina sa inaakala mo. Isa siyang mananambal na mula sa lahi ng mga babaylan. Ang lahat ng kababaihan sa pamilya namin, sa side ng mga nanay namin, ay puro mga babaylan. Mga makapangyarihan na tagapamagitan sa espiritual, manggagamot at mga pinuno noong sinaunang panahon. Maraming nag-aakala na matagal nang ubos ang lahi naming mga babaylan. Pero nagkakamali sila. Kaya namin makipag-usap sa mga espiritu. At gaya ng albularyo at mananambal, ay kaya rin namin manggamot. Kaya namin gumawa ng ritual sa mahalagang pagkakataon. Bakit hindi sinabi ni Vina to? Dahil si Ate Bina ay isang tagapagbantay ng medalyon. Kailangan niyang itago ang kanyang totoong katauhan para hindi matunto ng mga aswang ang medalyon. Hindi ko alam kung paano nalaman ng mga sukubo, pero nalaman nila na kay Ate Bina ang medalyon. Iyon ang dahilan ng pagkamatay niya. Ano? Namatay siya sa aksidente? Iyon lang ang pinalabas ko, alinsunod sa pakiusap ni Ate Vina. Gaya ng sinabi ko kanina, matagal na siyang nagkaroon ng premonition tungkol sa pagkamatay niya. Kailangan kong palabasin na ordinaryong aksidente ang kanyang pagkamatay. Pero ang totoo, hinabol siya ng aswang. Sinakyan ng aswang ang bubong ng kotse niya at sa kakaiwas niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabangga. At hindi mo ito sinabi sa akin? Kailangan kong sundin ang utos ni Ate Vina. Ayaw niyang malaman ninyo ang totoo dahil alam niya na hindi ka hihinto hanggat hindi mo nalalaman kung sino ang aswang na yun. Ayaw niyang gawin mo yun dahil wala kang laban sa kanila. Marami sila. At ayaw ni ate na mapahama kayo ni Mika. Ano ba kasi ang meron sa medalyon na yan? Ang medalyon na ito ay may kapangyarihan para mas lalo lumakas ang isang aswang. Kapag nangyari yun, mas lalo sila maghahasik ng lagim. Kaya nilang makontrol ang kahit ano at kahit sino, lalo na kayong mga nasa gobyerno. Vina, patawarin mo ako. Wala akong nagawa para bigyan ng katarungan ng pagkamatay mo. Paano ko ngayon ipapaliwanag ang lahat kay Mika? Ako nang bahalang kumausap sa kanya. At hindi pa huli ang lahat. Mabibigyan natin ng katarungan ang pagkamatay ni ate. I'm sorry kung itinago ko ang totoo sa mahabang panahon. Naiintindihan ko. Iwan na muna kita. Sige. Salamat, Rosel. Palabas na ako ng basement nang bigla akong makaramdam ng pagdampi ng malamig na hangin sa balat ko. Maya-maya ay biglang umikot ang paningin ko. Nawalan ako ng balanse at tuluyang natumba. Salamat sa mabilis na kilos ni Miguel ay nagawa niya akong saluhin hanggang sa mawalan ako ng malay. Ang kwento ni Miguel sa akin, habang wala pa akong malay at nag-uusap sila ni Mika, bigla daw dumating doon si Belinda. May suot na arm sling pero maganda pa rin ang bihis. Agad daw pinapunta muna ni Miguel si Mika sa akin at para daw makapag-usap sila. Oh, Belinda, ano nangyari sa'yo? May konting aksidente lang sa bahay. Napilayan lang ng konti ang braso. But I'm okay. So, free day mo ngayon? Halika labas tayo o kaya dun tayo sa kwarto mo? Belinda, pwede ba tayo mag-usap? Mukhang seryoso yan ah. Sige, ano ba yun? I'm sorry pero umaatras na ako sa kasal. Anong ibig mong sabihin? Alam naman natin ang dahilan ng pagpapakasal natin. Dahil sa politika at hindi dahil mahal natin ang isa't isa. Pagkatapos sa mga sinabi ni Mang Roman kagabi, naisip ko na wala nang point na magpakasal pa tayo. Gusto ni Mang Roman na umatras ako at huwag nang tumakbo bilang mayor. Sa halip gusto niya na siya ang tumakbo at i-endorse ko siya. Pagkatapos sumang-ayong ka. So anong point pa ng pagpapakasal natin kung magkaiba naman tayo ng pananaw? Dahil lang doon, hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo, inakit ka lang ng malandi mong katulong. Ano? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. May kasunduan na tayo, Miguel. Magpapakasal tayo at dito mo ko ititira sa bahay na to. Sandali nga, bakit ka ba obsessed na obsessed sa bahay na to? Bakit mo pinipilit na dito tumira ha?
May respeto ako sa dati kong asawa. Kaya rin ako umaatras sa kasal. Nung pinakasalan ko siya, dahil mahal ko siya, nakita ni Mika kung paano kami nagmahalan noon ng mami niya. At siya mismo ang nakakita sa iyo na kasama ang lalaki mo. Kaya kong talikuran ng lahat ng kahit na ano o sino. Huwag lang masaktan ang anak ko. Fine. Sabihin na natin na isa sa dahilan si Mika. Kaya kong tanggapin yon. Pero sabihin mo sa akin ng totoo. May gusto ka sa Rosel na yun, di ba? Gusto mo siya? Huwag kang magkaila dahil nakikita ko ang mga mata mo tuwing magkausap kayo. Hindi ka tumingin at ngumingiti sa akin gaya ng kung paano kang ngumiti at tumingin sa kanya sa tuwing nasa harap mo siya. Okay, aminin ko na. Matagal na ako may gusto kay Rosel bago pa kita makilala. Kaya ka pumayag na magpakasal sa akin hindi lang dahil sa politika. Kung hindi para takasan ng totoong nararamdaman mo. O sige, inaamin ko. May ibang lalaki ako. Gaya mo, mahal ko rin ang lalaking yun. Pero kaya ko siyang iwan para sa ambisyon ko. Pues hindi mo siya mahal kung ganun at hindi tayo magkatulad, Belinda. Tama lang na hindi na natin ituloy ang kasal. Ayoko maging miserable ang buhay ko. Ayoko masaktan ang anak ko. Again, patawarin mo ako. Kakausapin ko na rin si Mang Roman. Hindi pa tayo tapos, Miguel. Itong tatandaan mo. Malupit akong gumante. Nang magising ako, nagulat ako nang makitang naroon ako sa kwarto ni Miguel. Lumingon ako sa paligid pero wala siya doon. Agad akong bumangon habang habol ko ang bawat paghinga ko. Pumikit ako at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin ako sa larawan ng pinsan ko. Ate Vina, sorry. Hindi ko sinasadya na habang binabantayan ko ang mag-ama mo, hindi ko akalain na mauhulog ang loob ko kay Miguel. Sinubukan kong bumaba sa kama at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan ko iyon ay narinig ko na may kausap si Miguel. Si Mang Roman at galit na galit ito. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Narinig niyo ang sinabi ko. Hayaan ko po kayong tumakbo bilang mayor. Pero hindi ko kayo i-endorse o susuportahan. Dahil itutuloy ko ang pagtakbo. Kakalabanin mo ako? Pagkatapos sa mga tinulong ko sa'yo? Buong puso ko po na pinagpapasalamat sa inyo ang tulong niyo noon. Pero hindi ko po kayang iwan ang bahay na to sa kamay niyo. Sinasabi mo bang wala kang tiwala sa akin? Aminin ko, oo, Mang Roman. Dahil alam ko na yung masasamang balak nyo, kaya gusto nyo maging mayor dito. Kaya tatakbo pa rin ho ako sa darating na eleksyon. Wala naman ako sinasabi na pumapayag ako sa desisyon mo. Mawalang galang na ho, Mang Roman. Pinapaalam ko lang sa inyo ang desisyon ko bilang respeto. Hindi ko sinasabi na nagpapaalam ako. Ako ang mayor ng bayan na to. At hindi ko kailangang kunin ng permiso ng kahit na sino para pamunuan ang bayan na to. Nagulat ako nang biglang bumunot ng baril si Roman at itinutok yun kay Miguel. Nagmadali kong kinuha ang phone at dinayal ang numero sa presinto. Hello? Sa bahay to ni Mayor. Pumunta kayo dito ngayon din. Bilis! Tinututukan ng baril ni Roman Lim si Mayor. Bilisan nyo! Mang Roman, huminahon kayo. Pinapahamak nyo ang sarili nyo. Ikaw ang nagpapahamak sa gagawin mo. Dahil ipapapatay ko ang anak mo kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo, noong tinambang kayo sana sinabi ko na lang sa mga tauhan ko na patayin ka. Hayop ka. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang nasa likod ng pananambang sa akin? Oo, ako nga. Dahil masyado kang tuwid. Hindi ka madala kahit na gaano kalaki ang halaga na binibigay sa'yo. Hindi ako ang klase ng mga politiko na nakasanayan ninyo. Hindi niyo ako mabibili. Kaya ako nasa posisyon na to dahil sa mga taong bumoto at nagtiwala sa akin. Hindi dahil sa pera mo. Nagsisilbi ako sa mga tao dahil may malasakit ako. Papatayin kita! Huwag! Dahil sa pagsigaw ko ay tumingala si Roman. Samantala, sinamantala yun ni Miguel at mabilis na inagaw ang baril sabay tutok sa matanda.
Sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa kulungan. Lahat ng mga iligal na gawain mo, malalaman ng mga tao. Wala doon sa interior balcony kung saan ako nakasilip at tumingala sa akin si Miguel. Agad akong ngumiti sa kanya at nagmamadali itong umakyat saka ako nilapitan. Kakauwi lang nito galing ng presinto. Sumama ito nang dumating ang mga pulis at hinuli si Roman. Oh, bakit ka bumangon? Nahihilo ka pa? Hindi na. Halika dito sa loob. Kumusta? Ayun, kinulong na siya. Siniguro ko na hindi siya makakapagpiyansa para hindi makalabas at tumakas. Kinausap ko na rin si Belinda. Umatras na ako sa kasal. Talaga? Parang ang tagal kong tulog. Ang daming nangyari. Kamusta pala ang tulog mo? Napanaginipan ko si Ate Vina. Kanina, bago ko nawalan ng malay, naramdaman ko na may malamig na hangin ang yumakap sa akin. Wala akong sakit. Ibig sabihin nun ay may mensahe sa akin ng bathala at dinadaan nila yon sa panaginip ko. Binigyan ako ng babala ni ate. Humanda raw tayo dahil babalik ang mga aswang. Ngayon daw ay mas determinado na silang makuha ang medalyon at mapatay ako. Kilala na nila ako. Alam na ng mga aswang na ako ang nagtatago ng medalyon. Sabihin mo sa akin kung saan at paano ako makakatulong. Ayoko mangyari sa'yo ang nangyari kay Vina. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na ginawa ni Miguel. Bigla niya akong hinalikan. Hindi na ako umarte, Madam Venus. Hindi na kami mga bata at alam ko naman din sa sarili ko na mahal ko si Miguel. Kaya tumugon ako sa kanya ng halik. Sabi ko na nga ba sa akin pa din ang bagsak mo, Mayor. Yanda mong sarili mo dahil pakakasalan kita agad Kasal agad? Wala ba munang ligaw? Liligawan na lang kita habang buhay. Okay ba yun? Di na tayo mga bata. 50 na ako, 30 ka na. At gusto ng anak ko na mga kapatid. Ilang taon na rin akong ligaw tingin sa'yo at alam ko rin naman na gusto mo ko. Ayoko nang magsayang ng oras. Natawa ko nang tila natataranta itong maghanap ng kung ano. Nagmamadali itong pumunta sa walk-in closet nito at nang bumalik ay hawak na ang college ring nito. Pagkatapos ay lumuhod sa harap ko. Bibili na lang ako bukas sa bukas din ng sising mo pero siya ngayon, ito na lang muna ha. Will you marry me, Rosel? Nagpaalam ka na ba kay Ate Vina? Matagal na. Kung ganun, yes, papakasalan kita. Talaga? Yes? As in yes? Oo nga. Mahal na mahal kita, Rosel. Mahal na mahal din kita, Miguel. Nagyakap kami ng matagal ni Miguel. Pagkatapos ay pinaliguan niya ako ng halik sa mukha bago muling hinalikan ng matagal. Banayad at masuyo ang aking labi. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at nagulat kami sa sigaw ni Mika. Oy, oh my gosh, nagahalikan sila. Wait lang, nagahalikan kayo? Kayo na? Daddy, kayo na? Kayo na ni Ate Rosel? Hindi lang basta kami na anak. Niyaya ko na siyang pakasalan ako. Yes! Yes, Mommy, natpagdidasal ko. Happy? Very much, Dad. Celebrate tayo bukas sa ngayon. Iiwan ko muna kayo. Huwag niyo akong intindihin. Matutulog ako dun sa dulong guest room. Magsusuot din ako ng earplugs and have a great night. Hoy, ano ba yung pinagsasasabi mo? Lock mo yung pinto bago ka lumabas, ha? Yes, Dad. Matapos mag-propose ni Miguel ay agad naming inayos ang kasal. Napagkasunduan namin na sa West na muna magpakasal sa lalong madaling panahon habang naroon pa si Mika sa probinsya at nagbabakasyon.
Maging ang mga empleyado ni Miguel sa munisipyo ay nagdiwang nang malaman na hindi na si Belinda ang pagkakasalan nito. Ay ito tingnan mo, bagay na bagay sa'yo. Hindi ba masyadong bongga? Hindi elegante nga eh. Nga pala, pinagtapat na ni Dad sa akin yung totoo tungkol sa pagkamatay ni Mami saka sa'yo. All this time, tita pala kita. Kaya pala ang lapit-lapit ng loob ko sa'yo eh. Sorry kung itinago ko ng matagal na panahon. Naiintindihan ko. Ibig sabihin pala hindi lang si Daddy yung may-ari nitong bahay na to. Mas may higit kang karapatan. Bahay natin, okay? Dahil magiging isang buong pamilya na tayo. Ate Esther, Tita Mama, thank you for loving my dad. Masaya-masaya ako dahil natupad ng dasal ko. Wala eh. Charming si Mayor. Kahit 50 na. Gwapo eh. Yummy pa. Dapat may kapatid na agad ako Sandali lang. Bakit? Nasa paligid na naman ang mga aswang. Nga? Marami? Dalawang nararamdaman ko. Malakas na enerhiya ang nararamdaman ko dun sa isa. At yung isa, parang mahina siya. Anong gagawin natin? Tawagin mo si daddy mo. Sabihin mo, narito ang aswang. Napalingon ako sa magkabila. May kumakaluskos sa salamin. Meron sa pinto. Ito na yata ang sinasabi ni Ate Vina sa akin sa panaginip ko. Maya-maya ay napasigaw ng malakas si Mika nang biglang kalampagin ng mga aswang ang bintana at ang mga pinto. Tita! Ito, kunin mo tong kwintas. Mika, magtago ka sa CR ha. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pero tita... Hindi nila pwede makuha itong medalyon na to. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko silang labanan. Matapos kong masiguro na wala na si Mika at wala na kahit isang kasambahay sa loob, dali akong tumakbo papunta sa kwarto ko. Pagkatapos ay kinuha ang isa pang medalyon, kasama ng itak at ang buntot pagi. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang paligid. Doon ako pumikit at nagdasal sa Latin. Ama, aming bathala, patnubayin niyo po ko. Bigyan niyo ako ng lakas at naway ang tanging manaig lamang ay ang kabutihan at malipol ang kasamaan. Bigla akong napalingon nang mabasag ang mga bintana at pumasok doon ang dalawang aswang na sukubo. Mabilis akong tumakbo palabas ng garden at agad na hinarap ang dalawa. Napangisi ako nang makita ko na hirap kumilos ang isa. Ito ang aswang na sinaksak ko. Malapit ka ng matuluyan. Lalaban ka pa? Dalawa kami at nag-iisa ka. Kaya kung ayaw mo mamatay, ibigay mo na sa akin ang medalyon. Bago mo isipin ang medalyon, Belinda, isipin mo muna ang sarili mo kung paano ka pa mabubuhay. Paano mo nalaman? Unang beses pa lang kitang nakilala. Naamoy ko na ang malansa at masangsang na amoy na parang nabubulok na bangkay mula sa'yo. Maaaring natatakpan ito ng pabango at hindi naaamoy ng ordinaryong tao. Pero hindi ako. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka ordinaryong babae ka. Sa'yo iniwan ni Vina ang medalyon, di ba? Nasaan na? Tama! Gaya ni Ate Vina, isa kong babaylan. At ang hinahanap mo? Eto, nakasabit sa leeg ko. Ibigay mo na sa akin yan, Rosel. Matagal din ang ating pinagsamahan at tinuring din kitang parang anak. Ayokong pati ikaw ay patayin ko. Ayokong gawin sa'yo ang ginawa ko kay Vina. Natigilan ako nang matitigan ko ang isa pang aswang. Nang banggitin ito na parang anak ang turing niya sa akin, agad kong nakilala ito. Si Manang Gigi. Manang Gigi, ikaw ang isa pang aswang? Oo, at anak ko si Belinda. Ako nga ang pumatay kay Vina. Pero matalino ang babaeng yon. Sinadya niya na hindi ako makapasok sa basement at pinalibutan niya
ng mga pangontra ang pintuan. Talagang demonyo ka. Bagay sa'yo ang itsura mo. Magaling kang magbalat kayo. Simple lang naman ang gusto namin, Rosel. Ang medalyon. Kailangan namin yon para lalong lumakas ang kapangyarihan namin. Kaya nga kinaibigan namin si Tandang Roman para siya ang mamuno sa bayan na to. Habang si Belinda ay kailangang ikasal kay Miguel. Sayang. Dahil ang isang gaya ko, nakasambahay lang pala ang magiging balakid sa plano nyo. Mabilis akong tumakbo palayo nang sumugod sa akin si Manang Gigi. Nang makorner niya ako sa puno, ay agad akong umiwas nang sugurin niya ako gamit ang mahaba nitong kuko. Agad ko naman siyang hinugupit ng malakas gamit ang buntot pagi. Umangil ng malakas ang aswang. Pagkatapos ay sinaksa ko ito ng itak. Sumigaw ito ng malakas at agad akong tumakbo palayo. Hingal na hingal si Manang Gigi na humarap sa akin habang hawak ang balikat. Hindi ko akalain na magagawa mo ko saktan ng ganito. Kahit kailan, hindi ka naging ina sa akin dahil hindi ko gusto na magkaroon ng nanay na tulad mong demonyo. Ilang beses mo ako sinubukang pagtangkaang kainin habang natutulog, ha? Kaming mga kasama mo dito sa bahay. Gabi-gabi, kung hindi lang ako nag-iingat at kung wala akong kailangan, lahat kayo ay matagal na dapat patay. Ah! Pinagkatiwalaan kita, Manang Gigi. Yung pala ikaw ang pumatay sa asawa ko. Magsama kayo ng anak mong demonyo sa impyerno! Muling sumugod sa akin si Manang Gigi. Pinaputokan ito ng baril ni Miguel. Pero maliksing nakaiwas ang aswang. Sinamantala ko yun at tumakbo ako. Pero nagawa niya akong abutan. Kinablot niya ako sa buhok at sinakal ng braso. Pero sa halip na magpatalo, ay mabilis kong sinaksak sa tagiliran ng aswang. Sumigaw ito ng malakas. Pati ako ay napasigaw din nang maging ang tagiliran ko ay mahagip ng talim ng itak. Nang susugod na dapat ako sa aswang, natigilan ako nang mula sa loob ng bahay ay lumabas si Belinda na hawak si Mika. Umiiyak at takot na takot. Anak! Huwag kang matakot. Hindi ka niya masasaktan. Subukan mo saktan ulit ang nanay ko. Papatayin ko tong malditang batang to. Huwag ang anak ko, Belinda. Ako ang may atraso sa'yo. Hindi siya. Huwag kang mag-alala. Wala naman ako interes sa'yo. Ang gusto ko lang talaga ay makuha ang medalyon sa bahay na to. Iyon lang ang dahilan kaya ako pumayag magpakasal sa'yo. At sa gabi matapos ang kasal natin sana, papatayin dapat kita. Pero dahil dito sa Rosel na to, nasira ang plano ko. Sadyang mabuti ang Panginoon dahil hindi niya ako inayaan na maikasal sa demonyo na gaya mo. Sinasabi ko na nga ba't impacta ka? Tumahimik kayo! Ilabas mo ang medalyon, Rosel. Ibigay mo na sa akin. Kung hindi, papatayin ko tong batang to. Eto na! Eto na! Ibibigay ko na sa iyo at pagkatapos ay pakawalan mo na si Mika! Inubad ko ang kwintas pagkatapos ay binato yon kay Belinda. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot at malademonyong tawa ng dalawang aswang. Pagkatapos ay nakangising tumingin sa akin habang hindi pa rin binibitawan si Mika. Isa kang hangal dahil nagtiwala ka sa isang gaya ko. Sa tingin mo talaga pakakawalan ko ang batang to? Ay pagkain na namin to. Tita, wag! Huwag! May isa pang medalyon! Natigilan ng dalawang aswang, maging si Mika. Nakuha nito ang ibig kong sabihin nang sumenyas ako na ibibigay kay Manang Gigi ang isa pang medalyon. Dalawang medalyon, kapalit ni Mika! Belinda! Pakawalan mo yan! Nay, ilang araw na akong nasasabik sa laman ng tao. Gutom na ako. Sinabi ng pakawalan mo! Sumenyas ako kay Mika at binato nito kay Manang Gigi ang orihinal na medalyon.
Matapos yon ay tumakbo sa akin ito at mahigpit na yumakap. Nang tumabi si Mika ay lihim kong sinimula ng orasyon. Mahina akong binubulong habang pinagmamasdan ko ang 2 aswang na hawak ang 2 medalyon. Hindi ako makahinga. Miguel! Ngayon na! Bigla kong niyakap si Mika at dumapa kami nang biglang sunod-sunod na pumutok ang baril. Binaril nito si Belinda hanggang sa mamatay. Nang bumagsak ang isang aswang, mabilis akong lumapit sa isa pa. Nakaluhod ito at tuluyan ang nangihina. Tumayo ako sa likod niya at kinuha ang medalyon. Anong ginawa mo sa amin? Tama kayo. Kapag nakuha niyong mga sukobo, ang medalyon ay lalakas kayo at magiging makapangyarihan. Pero ang tinutukoy ninyong medalyon ay ang mayroong puting mutya. Ang hawak ninyo ngayon ay ang matang pusa. Ang medalyon na hihigop sa lakas ng sino mang aswang na humawak dito. Iyang hawak niyo ay lason sa inyong mga aswang. At ang hinahanap ninyo na medalyon na magbibigay lakas sa inyo ay matagal nang sinira ng mga ninuno naming babaylan para hindi na magamit ng kahit sinong aswang. Walang hiya ka! Oo, walang hiya nga ako at kumagat kayo sa patibong ko. Matapos yun ay sinimulan ko na ang orasyon habang nakadikit ang medalyon sa noo nito. Ilang sandali pa ay nagwawala na si Manang Gigi. Nagpumiglas pero hindi niya magawang makakilos at tuluyan itong naparalisa. Mabilis na inabot sa akin ni Miguel ang patalim na gawa sa tanso at pinahiran ko ng langis na ginawa ko na may orasyon. Pagkatapos ay mariin ko itong sinaksak sa dibdib ng aswang. Ito na ang katapusan ng lahi niyo mga sukobo dito sa mundo! Nang sa wakas ay nalagutan na ito ng hininga, ay saka ko palang binitawan ng aswang. Lumapit si Miguel sa amin at niyakap kami ng mahigpit. Tapos na ang lahat. Matatahimik na rin sa wakas ang bahay na to. Tita, thank you for saving us. Ginawa ko yun dahil mahal ko kayo. At tita, may tanong ako. Fake ba talaga yung hawak na medalyon ni Belinda? Paano yung naka-apekto sa kanya? Wala namang power yun. Hindi, sinabi ko lang yun. Totoo rin yun. 2 ang medalyon dahil 2 rin ang babaylan na tagapagbantay ng lahi natin. At itong isa, itago mo. Proteksyon mo yan sa kahit anong kapahamakan. Ibig sabihin, babaylan din ako? Oo. Ngayong wala nang hahadlang sa kasal natin. Kapag nanalo ulit ako sa susunod na eleksyon, ikaw na ang magiging first lady ng bayan na ito. Susuportahan kita. Kahit ano man ang piliin mong landas. Oo, tama na yan. Yes na. Matapos kong matupad ang tungkulin ko at napatay ang mga sukubo, nagkaroon na ako ng sapat na oras para personal na pagtuunan ng pansin ang bagong yugto ng buhay ko, ang alagaan ng aking pamilya. Nanalo muli si Miguel bilang mayor sa bayan namin. Ako naman ang namamahala sa bahay namin at ilang negosyo ng asawa ko. Hindi nagtagal ay pinagbuntis ko ang panganay namin ni Miguel. Siyempre at tuwang-tuwa si Mika. Hindi ko akalain na may iba pa palang plano sa akin ng Diyos, na isang araw ay bibigyan niya ako ng mga anak at ng asawa na mahal ako. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Nagmamahal, Rosel.